Lord of the nations, a worshiping, praying, God-seeking, soul-winning church. Una po sa lahat ay binabati ko ang pamunuan ng LOTN Antipolo. Sabi ni Sister Jenny kanina ay hinahamon niya ako na magtagalog. Anong Tagalog ng challenge accepted? Tinatanggap ko ang iyong hamon. Subalit maiksi lang po yung message na ibabahagi ko po ngayon. I think iniisip po natin na sundin natin yung aking sariling agenda sa mensahe. Subalit nais ko po na bayaan natin ang banal na Espiritu sa kung ano ang kanyang nilalayon sa hapon na ito. Hindi po kalooban ng Panginoon na tayo po'y dumalo sa gawain ng Panginoon, especially sa selebrasyon ng kanyang sukdulang biyaya sa 10 taon na pagbuhos ng biyaya ng Panginoon sa LOTN Antipolo. Hindi niya po kalooban na marinig lamang ninyo ang 10 taon or isang dekada ng biyaya ng Panginoon, kundi nais niya pa na maranasan po natin ang kanyang sukdulang biyaya sa hapon po na ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Babasahin ko po ang talata ng sulat po ni Pablo kay Timoteo sa pangalawang sulat niya, which is ito po yung ating teksto sa talatang 9. Pangalawang Timoteo, ang sabi niya po rito sa chapter 1, verse 9 and 10, sa Magandang Balita Biblia, ganito po ang kanyang sinasabi. Naligtas at tumawag sa atin, siya ang nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay ibinigay na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngunit ito'y nahayag na ngayon nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas at winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. So 3 bagay lamang po ang nais ko pong bigyan ng paliwanag sa hapon na ito, at hinanap ko pa ang Tagalog talaga ng salitang outline. Ang outline pala ay ang balangkas. So kung i-Englishin yan ay message outline, ngayon ay balangkas ng mensahe. Ito po ang aking ugali na gusto ko pong masundan ninyo ako habang ako po ay nagpapahayag, na ayaw ko po na kayo ay nangangapa kung patapos na si Pastor Alan or nagsisimula pa lang. So dito, sa 3 balangkas na atin pong nakikita diyan, ay una ay sasagutin po natin kung ano ang kahulugan, ano ang kawangis, and then ang pangatlo, ano ang katibayan ng kagandahang loob. So unahin po muna natin, sabi ko hindi po ako magtatagal sapagkat nais po natin na maranasan natin ang sukdulang biyaya ng ating Panginoon. 2 lamang po sa aking PowerPoint, hindi ko alam kung anong Tagalog ng PowerPoint, ang makikita ninyo dyan na merong 2 Ingles. Ito po ay ang una. So una, ang sinasagot po natin ay ano ang kahulugan ng kagandahang loob ng ating Panginoon. Sapagkat kung inyo pong isasalin yan sa wikang Ingles, makukuha po ninyo ang salitang grace. Subalit,
pag isasalin po ninyo ng eksaktong English, yun pong kagandahang loob, ang makukuha po ninyo ay kindness of God or ang mabuting loob ng ating Panginoon. So mainam na atin pong tuklasin, natatawa ko, na atin pong tuklasin ang tunay na pakahulugan. Hayaan ho muna ninyo akong mag-settle down. Because I think 5 years ago, na nagsimula po akong umuwi dito po sa Philippines para po mag-full-time. Ang Tagalog ko po ay 2001 pa. Kaya yung aking loading ng aking hindi siya up-to-date. Kaya after matapos ang ilang taon ay doon pa lamang po ako humahabol ng aking modernong Tagalog ng Maynila. Sa una, sinasabi po ng isang diksyonaryo na sa wikang Hebreo at sa wikang Griego, ang ibig pong sabihin niyan ay the state of kindness and favor towards men. Ito po ay ang damdamin ng isang tao na kung saan mayroon sa kanyang kapwa-tao, ito ay maganda ang kanyang kalooban. At dahil maganda ang kalooban, hindi po siya naghahangad ng mga pangit na mga pangyayari or mga hindi maganda at hindi kaaya-aya na pwedeng mangyari sa buhay ng tao. Kaya nga po ang ine-emphasize Tagalog, kaya nga po ang binibigyang diin ng salitang kagandahang loob, mga ka-LOTN, ay nakafocus po siya sa benefit na ibinibigay sa subject. Kung ikaw ang tumatanggap or recipient ng kagandahang loob ng isang tao, ang tinitignan doon ay ano ang naibigay or ano ang benefit, ano ang biyaya na natanggap mo dahil sa kagandahang loob ng isang tao. Meron po kaming pinuntahan, kahapon po ay anniversary ng San Mateo, LOTN, San Mateo, at nakita ko po yung isang kasama ko na nagbukas po ng kanyang wallet at nag-abot po ng malaking halaga doon po sa mag-asawa na nasa bandang huli ng service dahil nakita po niya na yung tao na yon kahit hindi niya kilala ay nangangailangan. Hindi niya kilala personal, hindi niya kilala kung ano ang pangangailangan niya. Subalit sa kabila po noon, dahil merong magandang loob itong tao na ito, nag-abot po siya ng kaunting halaga. Kaya pag-uusapan po ang kagandahang loob, hindi lamang po tinitignan kung gaano kaganda yung loob, kundi kung ano yung inilabas ng kagandahang loob. Dalawang bagay ang nais po nating ipaliwanag sa kagandahang loob ng Panginoon. Maganda ang kalooban ng Panginoon at dahil maganda ang kalooban ng Panginoon, walang bagay na pangit na lumalabas sa Kanya. At dahil maganda ang kalooban ng ating Panginoon, ang mga benepisyo na mararanasan ng mga tao na Kanyang binibigyan ng kagandahang loob ay maganda ang kahihinatnan at nararanasan ng tao ang kagandahang loob ng ng Diyos. Ngayon, sa pangalawang PowerPoint, nandyan din po yung pangalawang Ingles na talata. Ito po ay, nung ang anghel ng Panginoon ay kinausap po si Maria, na nanay po ng ating Panginoong Yesus, ganito po ang kanyang pagkakasabi sa wikang Ingles. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Ang salita pong favor ay ang salitang grace or ang kagandahang loob. Sapagkat ang word po na favor dyan ay nakita ninyo kanina sa wikang Griego sa New Testament, ang katumbas na salita niya ay charis or charis. Dito nagsimula ang salitang charisma or biyaya. Okay? Kaya po,
kung tatagalogin ninyo, nakasumpong ka kay Maria ng biyaya ng ating Diyos, biyaya ng Diyos. So ang kagandahang loob ng Diyos ay isang damdamin na kung saan ay nakikita sa pagkilos ng kamay ng Panginoon na ibinibigay niya sa mga tao na hindi karapat-dapat. Una, mapapansin po ninyo rito na wala pong qualifications bakit si Maria ang pinili ng Lord sa lahat ng maraming mga kababaihan noong unang panahon. Hindi binigyan ng favor ni Yahweh si Maria dahil siya yung pinaka-sexy. Dahil siya yung pinakamabait. Dahil siya yung pinakamasunurin. Dahil siya yung pinakamagaling. Dahil siya yung pinakamasipag. Walang dahilan na dumarating ang charis, ang grace, ang kagandahang loob ng Diyos sa tao dahil deserving or karapat-dapat ang tao na tumanggap ng kagandahang loob ng Diyos. Sa madali pong salita, ang kagandahang loob ay purely sa side lamang ng Diyos. Purely nasa Diyos lamang. Kung yan ang gusto niya, yan ang kagandahang loob ng Diyos. Nung nakita ko po yung aking kasama na nag-abot ng pera dito sa mag-asawa po na ito, ang iniisip ko ay, tatapikin ko sana siya at sasabihin ko, oy, ang laki niyan. Hindi mo kilala yan. Yun sana ang sasabihin ko. Pero, kitang-kita ko ang decision ng kagandahang loob. Ang kagandahang loob ay hindi dumarating sa tao dahil nararapat siyang tanggapin ang kagandahang loob, kundi ang kagandahang loob ng Diyos ay dumarating sa tao dahil gusto ng Diyos. Kaya ayaw ng tao o hindi napipigilan ang damdamin ng Panginoon para ipakita, para ipamalas sa ating lahat ang kanyang kagandahang loob. Okay, so basahin natin yung 2 Timothy chapter 1 verse 9. Next slide. Hinighlight ko po diyan para maintindihan ninyo ang salitang kagandahang loob. Hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. So una, hindi dahil sa anumang nagawa natin. Ano ang nagawa ni Maria? Para siya po ay maging tumanggap ng kagandahang loob ng Panginoon. Wala. Ano ang nagawa ninyo para tayo piliin ng Panginoon sa karamihan, para tawagin ngayon at maranasan ang kagandahang loob ng Panginoon? Wala. Ano ang nagawa ni Pastor Alan para piliin sa karamihan na magpahayag ng salita ng Panginoon? Wala. Kundi, dahil wala tayong nagawa, para maging karapat-dapat na tumanggap ng kagandahang loob, ang sabi rito, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob ng Panginoon. So dumarating ang kagandahang loob, hindi dahil gusto mo, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil gusto niya at dahil maganda ang loob ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. So merong ilang bagay tayo na kailangang tignan pagdating po sa kagandahang loob ng Panginoon. 3 bagay. Una, ang kagandahang loob ay isang katangian na pangunahing ipinamalas ng Diyos nang isugo niya ang kanyang bugtong na anak sa sangkatauhan na hindi karapat dapat tumanggap nito. So ang kagandahang loob, mga kapatid, ay damdamin ng Panginoon, damdamin ng Diyos, na unang-unang nakita nang isugo niya ang kanyang anak na si Jesus. Okay? At ang naka-highlight po dyan, hindi karapat-dapat na tumanggap nito. Okay. Umamin kayo. Sino na ang tumanggap ng inyong bonus ngayong Disyembre? Pwede bang tumayo? No, joke.
Wala pa. Okay, tanong. Karapat-dapat ba kayong tumanggap ng inyong bonus or ng inyong 13-month pay? Yes! Kasi pinagtrabahuan ninyo ng buong isang taon. Pero, kung maganda ang kalooban ng inyong boss at sasabihin niya, meron pa kayong 14-month pay at 15-month pay, hindi na kayo karapat-dapat ng 14 and 15-month pay, ayon na yun sa kagandahang loob ng inyong boss. Amen? Kaya po, ang salitang kagandahang loob, ang isa sa dapat nating maintindihan, ay ang salitang hindi karapat-dapat na tumanggap. Okay? Hindi tayo karapat-dapat na mahalin ng ating Panginoon. Isa nga po sa aking laging minsan ay nakakatawang example, sa dinami-dami naman ng pupwedeng tawagin ng Panginoon. Ngayon, sa araw na ito, naniniwala ba kayo na merong mas mabait kaysa sa inyo ngayon? Meron, di ba? Eh, bakit ikaw ang nandito ngayon? Bakit ako ang nandito ngayon? Bakit tayo ang nandito ngayon? Dahil sa sukdulang biyaya ng ating Panginoon. Tinatawag niya ang mga hindi karapat-dapat. At sa oras na maintindihan ng bawat isa na nakaranas ng kagandahang loob ang salitang hindi karapat-dapat, mas nagkakaroon po siya ng tamang pagtingin sa Diyos. Na itatama ang ating pagkilala sa Panginoon dahil una, kilala natin kung sino tayo. Hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Amen? Dahil hindi tayo karapat-dapat sa Diyos, dapat tayo po ay disqualified. Hindi ko alam ang Tagalog ng disqualified. Tayo ay hindi pwedeng tumanggap ng sukdulang biyaya ng Diyos. Dahil tayo po ay disqualified. Amen? Ang tao po ay kagaya rin po ng karamihan na kung saan namimili tayo, masyado tayong bias pagdating sa kagandahang loob natin minsan. Pinipili natin yung ating binibigyan. Pinipili natin sapagkat yung mga binibigyan lang natin, yung mga nagbibigay din sa atin. Ang minamahal natin, yung mga nagmamahal din sa atin. Ang binibigyan natin ng Sharon Cuneta, yun ding nagbibigay ng Sharon Cuneta. Nagpapasharon sa atin. Di ba? Pero ang Diyos ay iba. Walang taong karapat-dapat sa sukdulang biyaya ng Panginoon, pero hindi namili ang Diyos. Teka, sino bang mabait dito? Mas mabait, pinakamabait, walang ya. Medium na walang ya. Sobrang walang ya. Hindi namili ang Panginoon ng, teka, ang pipiliin ko yung konting walang ya. Yung konting kasalanan lang. No, ang pinili ng Panginoon, lahat ng tao, sapagkat lahat ng tao ay hindi karapat-dapat. So ang unang salita o ang unang kaisipan na dapat nating intindihin sa salitang kagandahang loob ay ang salitang hindi karapat-dapat. Second, sabi po ng Ephesians 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Panginoon. Ibinibigay ito hindi dahil matuwid ang pinagbibigyan, kundi dahil sa mabuti ang puso ng Panginoon. Una, hindi karapat-dapat. Pangalawa, hindi matuwid. Ang sabi po ni Pablo sa Aklat ng Roma, walang naging matuwid sa harapan ng Panginoon. Lahat ay nagkasala. Ano ang ginagawa ng Diyos sa pagbibigay niya ng kanyang kagandahang loob sa mga taong nagkakasala, sa mga taong mga makasalanan? Amen po ba? Meron po akong i-preach
And I hope na napanood po ninyo ito sa FB dahil pinalabas po ito. First time ko po itong i-preach sa Hong Kong. Yung Luke chapter 15, Lucas kabanatang 15, meron pong 3 kwento diyan. Pero ang pinakapaborito pong ikwento ng mga pastor ay yung pangatlong kwento. Ito po yung kwento ng alibughang anak. Pero ang totoo po niyan, hindi lamang dapat ipinapaliwanag yung pangatlong kwento, kundi dapat isamang ipaliwanag yung una, pangalawa, at saka yung pangatlong kwento. Dahil kung yung pangatlong kwento lang ang ipapaliwanag, kulang ang magiging pagkaunawa ng tao sa kabuuan ng kwento. Una, saan ba nanggaling ang kwento ng Luke chapter 15? Meron pong mga Pariseyo na nagtanong kay Jesus. Ang sabi nila, bakit ka nakikihalo sa mga makasalanan? Hindi diretsahan na sinagot ni Jesus ang tanong na ito, sa kabila ay nagbigay po siya ng 3 kwento. Una, merong 100 tupa na wala yung isa, iniwanan yung 99, hinanap yung isa, nung mahanap yung isa, ang sabi roon, magdiwang tayo. Kinausap niya ang kanyang mga kapitbahay at ang sabi roon, magdiwang tayo. Ang nawala ay muling natagpuan. Pangalawa, isang babae na merong 10 coin, 10 barya. Nawala yung isa, hinanap niya sa loob ng bahay niya yung isa. And then pangatlo, merong 2 anak. Nawala yung isa. So pansinin ninyo yung progression ng kwento. 110, 2. Iisa ang diwa ng 3 kwento na ito. Lost and found. Nawala, subalit natagpuan. Pero tignan ninyo, itong unang dalawang kwento na ito. Ang inaari po, ang tawag ng maraming mga dalubhasa sa banal na kasulatan, sa mga tupa ay mga tangia. Mga hindi nag-iisip. Tingnan ninyo. Halimbawa kayo yung may-ari ng 100 tupa, nawalan kayo ng isa, meron pa kayong 99. Tanong, mas malaki ba ang halaga ng isa or yung 99 na mayroon kayo? 99. Bakit nyo hahanapin yung isa? Bakit nyo hahanapin ang isa? Okay. Pangalawa, merong 10 coin, nawala yung isa, natira yung 9. Meron ka pang 9, bakit mo pag-aaksayahan na hanapin yung isa? Meron ka pang 9. Sa negosyo, para ka lang naubusan or nawalan po ng 10 milyon, pero meron ka pang 90 milyon. Meron ka pang mas malaki, pero ang katanungan po dito ay nanggaling doon sa tanong ng mga Pariseyo na, bakit ka nakikihalo sa mga makasalanan? At itong lalaki na may-ari ng 99, na iniwan yung 99 para hanapin yung isang tupa na tangia. Pangalawa, yung babae na may-ari ng nawalang barya, iniwan niya yung 9 na mas mahalaga kaysa sa nawala. Nagsumikap po siya para hanapin ang nawawala. Ito'y nagpapakita ng kanilang kagandahang loob. Hindi niya sila hinanap dahil mahalaga sila, kundi hinanap sila dahil maganda ang kalooban ng Diyos. Dahil pagdating ng pangatlong kwento, in-establish po yung kaisipan na lost and found ng kwento ng alibughang anak. Ano ang naging reaksyon ng tatay? Malayo pa ang sabi roon. Natanawan niya ang kanyang anak. At ang sabi, iniisip ng kanyang anak, Tay, sasabihin ko, pag uwi ko sa bahay namin, sasabihin ko sa tatay ko, Tay, wag mo na akong ariin. Na isang anak, ariin mo na lamang akong isang alipin. Pero baliktad ang nangyari. Ano ang ginawa ng tatay? Ang sabi niya, patayin, magpatay ng pinatabang guya. Bakit ka mag-celebrate? Bakit ka magsasaya
sa isang tao na nanumbalik na nilustay ang iyong kayamanan. Kagandahang loob. Pagdating sa halaga, 99:1, mas mahalaga yung 99. 10:1 coin, mas mahalaga yung 9. Okay? Pero ang hina-highlight po ng kwento ng Luke chapter 15 ay ang kagandahang loob. Dumarating ang kagandahang loob sa mga tao na hindi karapat-dapat. Pangalawa, nararanasan nila iyon hindi dahil matuwid sila, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Third, I don't know kung makikita po ninyo dyan. Ang kagandahang loob ay pwede pong i-reject at pwede pong tanggapin. Kahit na sabihin ko sa inyo mamaya, mga LOTN, Antipolo, mamaya, sa kagandahang loob ko, nag-iisip ako ng kasi baka mapasubo ako. Bigla akong natigilan. Mga LOTN Antipolo, lahat ng umaten ng 10th anniversary ng LOTN Antipolo. Sa kagandahang loob ko, pauuwian ko kayo ng isang basket. Na panay groceries. Okay. Pakinggan ninyo, watch this. Pero kung may ilan sa inyo na ayaw ninyo ng groceries, kahit ipagpilitan ko po sa inyo, wala po akong magagawa. So ang sinasabi ko, ang kagandahang loob ay kinakailangan tanggapin upang lubusang maranasan ang kagandahang loob ng Panginoon. Ang kagandahang loob ay nananatiling kagandahang loob mananatili siyang kagandahang loob maliban na tanggapin ng isang tao ang kagandahang loob ng Diyos. Pangalawang tanong, ano ang wangis ng kagandahang loob ng Diyos? Verse 10, ngunit ito'y nahayag na ngayon nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Sa madali pong salita, ang kagandahang loob ng Diyos ay wala pong iba kundi si Kristo Jesus. Si Kristo Jesus ang sukdulang biyaya ng Diyos sa ating lahat. Wala pong makakapasubali po diyan sapagkat nag-iisa lamang ang kagandahang loob ng Diyos na kanyang ipinamalas. At sa sobrang ganda ng kagandahang loob ng Panginoon, mga kapatid, hindi niya isinugo yung the best na anghel niya sa langit. Hindi niya isinugo yung pinakamagagaling na mga awit sa langit na mga anghel. Kundi ang isinugo niya, ang sabi rito sa wikang Ingles, for God so loved the world. Watch the word na gagamitin ko, that He gave His only begotten Son. Begotten. Ang isinugo niya ay yung begotten. Begotten ng langit. Meron pong awit ng title po ay Reckless Love. At part ng awit ng Reckless Love Corey Ashbury, ang writer po nung Reckless Love na ito. A portion ng awit na iyon ay ganito. Yun pong sinasabi niya, before he sang this song, ang sabi niya, ang langit ay nabangkarote dahil yung isinugo ni Yahweh ay yung pinakamahalagang persona sa itaas. Kung ang pinakamahalagang persona sa itaas, ang kanyang naisugo, ano nang mahalaga, mayroon ang langit. Kaya ang sinasabi ni Corey Ashbury, sabi niya, God's love is so reckless, but because God is gracious, dahil maganda
gumanda ang kalooban ng Panginoon, isinugo niya pa rin yung kaisa-isang anak niya kahit alam ng Diyos na may mga ilan na tatanggi or tatanggihan ang alok ng Diyos ng kanyang kagandahang loob. Subalit salamat po sa Panginoon, hindi ninyo tinanggihan ang alok na kagandahang loob ng Panginoon sa ating mga buhay. At sa gawain po ng Panginoon, tutungo po tayo doon sa pangatlong tanong. Ano ang katibayan ng kagandahang loob ng Panginoon sa LOTN Antipolo? Acts chapter 11 sa verse 23, yan po ay kwento ni Barnabas na pinadala po siya sa lugar ng Antioquia dahil sa Antioch ay nagpasimula po na lumaganap puting balita ng ating Panginoon. Lumaganap po sa mga Hudyo, lumaganap sa mga Hentil, maraming kumilala, maraming tumanggap sa Panginoon. Nalaman yon ng main church ng nasa Jerusalem at isinend po nila si Bernabe. At ang sabi po ng verse 23, nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos. Ang ginamit po diyan sa mabuting balita Biblia ay pagpapala ng Diyos. Sa King James Version na Tagalog ay biyaya ng Diyos. Sa madali pong salita, nung si Barnabas ay mag-mission sa Antioch, nakita niya ang biyaya ng Diyos. Ibig pong sabihin ito, ang biyaya ng Diyos sa isang gawain ay nakikita. Kailanman hindi na itatago sa gawain ng Diyos ang biyaya ng Panginoon. Ang biyaya ng Diyos ay malaya niyang ibinibigay sa isang gawain, sa isang tao na tinawag niya, sa mga tao na tumatanggap po sa Kanya. Ang biyaya ay literal na nakikita sa buhay ng tao na tumatanggap sa biyaya at kagandahang loob ng Panginoon. Hindi pwedeng hindi maranasan ng tumanggap ang kagandahang loob ng Lord. At dahil naranasan niya ang kagandahang loob ng Panginoon, meron pong external na manifestation. Meron pong nakikita sa panlabas. Amen. Una, nasukdulang biyaya ng Lord sa inyo po dito sa LOTN ay yung magkaroon po kayo ng church dito po sa Antipolo. Ayon po doon sa ating, wag mo nang ipopost. Sa Acts 11, isa sa nakita po ni Bernabe ay ang pagre-reach out ng mabuting balita sa mga Hudyo at sa mga Hentil. At ang sabi roon, maraming naligtas sa pakikinig nila ng mabuting balita ng ating Panginoon. Isa sa hindi po mapapasubalian na sukdulang biyaya ng Lord sa gawain po ninyo rito ay lumalaganap ang pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Kung si Jesus ang sukdulang biyaya ng Diyos, ang lahat ng makikita na biyaya ng Panginoon ay laging konektado sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Una ay ang patuloy na pagpapalaganap ng pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Sa loob ng 10 taon na kayo po'y nandito, bawat linggo, ang pangalan ng Panginoong Jesus ang inyong naririnig na naipapahayag. At sa bawat tumatanggap ng kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo, nararanasan niya ang pagliligtas ng Panginoon. Sapagkat ang pagliligtas ni Jesus sa atin ang isa sa nagiging biyaya na nakikita dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? For 10 years, mga brothers and sisters in Christ, ang mabuting balita ay patuloy pong naipapangaral. Wala pong pumipigil sa inyo.
Amen? May bagyo man, nagpipilit pa rin po kayong mag-set up ng gawain po dito. Nung merong COVID, kung wala lang batas, ay po pwede nating salansangin ang batas para lang magkasama-sama tayo, para patuloy tayong makapakinig ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. In short, ang pagpapatuloy ng pagpapahayag sa pangalan ni Jesus na siyang kagandahang loob ng Panginoon ay isang senyales ng sukdulang biyaya ng Lord sa inyong gawain. Amen. Hindi mabuting balita ng tao ang inyong naririnig. Hindi pangalan ni Pastor Alan ang inyong naririnig. Hindi pangalan ni Pastor Lito ang inyong naririnig. Or ni Pastor Jess ang inyong naririnig. Or nung kung sino pa man. Iisang pangalan ang ating naririnig at patuloy na maririnig sa gawain po ninyo rito ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, sa bawat taon na dumarating po sa inyo, tama lang na minsan hanapin natin yung mga bagay na inakala natin na pwedeng ibigay ng Panginoon sa atin. Pero wag nating kakaligtaan na meron siyang ginagawa na kagandahang loob niya sa inyong gawain sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Acts chapter 11, sabi roon, ang mga Hudyo at ang mga Hentil ay nakakilala sa Panginoon. Once na nakakilala ang isang tao sa Panginoon, doon po sa kwento sa Luke 15, 2 beses pong binanggit ang ganitong kataga. At nagsasaya ang mga anghel sa kalangitan. Okay, tanungin ko po kayo. Nung na-born again ho kayo, hindi ho nagsaya ang inyong pamilya, di ba? Nagalit sa inyo. Nung na-born again tayo, di ba? Pero, sabi ng Panginoon sa Luke 15, nagsasaya ang libo-libong anghel. Okay. So kung naghahanap kayo ng biyaya ng Panginoon sa gawain po ninyo, sa patuloy na pagpapahayag ng pangalan ng Panginoong Yesus, at sa oras na merong kahit isang kaluluwa na tumanggap sa pagpapahayag sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, ang sabi ng Biblia, libo-libong anghel ang nagsasaya. Okay, tingnan ninyo. Kung ang na-born again ay sugarol, libo-libong anghel, napag-isipan niyo ba yun? Ha? Sugarol? Magsasaya ang anghel? Biyaya ng Panginoon. Mamamatay tao yan. Pero nagsasaya ang mga anghel sa kalangitan dahil sa kagandahang loob na na kay Kristo. Tignan po ninyo ang bawat isa. Ang background ko po, nung ako po ay high school, ako po ay sugarol, drug addict, manginginom. Palagay ko, marami akong classmates dito. Sa ibang section lang siguro yung iba. Yung iba dalubhasa. Pero kung babalikan po ninyo ang ating mga lumang buhay, oh my goodness! Sino tayo para palakpakan ng mga anghel sa langit nung tayo'y na-born again? Ginagawa yan ng mga anghel sa langit. Kagandahang loob ng Diyos. Na ikaw na makasalanan, na hindi karapat-dapat, hindi matuwid. Yes, Lord, sabi ng mga anghel, si Alan Gamyao na manginginom, drug addict at sugarol, nakakilala kay Jesucristo. Kaya po, kung literal po kayong naghahanap ng kagandahang loob ng Panginoon, simulan po ninyong i-appreciate ang mga pagmumukha ng mga katabi ninyo ngayon. Dahil sila ang patunay na ang kagandahang loob ng Lord simula nung naitayo ang LOTN Antipolo hanggang ngayon ay sumasagana, nag-uumapaw. Dahil sino yan para palakpakan ng mga anghel sa langit? Praise
Praise God! Sabi ng isang anghel, si Lito Pokis, Marlito Pokis, nakakilala sa Lord. Sabi ng mga kamag-anak niya, ha? Iba ang kagandahang loob. Sa lupa, ang kagandahang loob ay binibigay sa mga deserving. Sa langit, ang kagandahang loob ay binibigay sa mga hindi karapat-dapat. Kaya po, sa bawat araw na tayo po ay nagtitipon, yung sinasabi ko kanina na isang talata, nang sabi ron, hindi karapat-dapat, ilagay natin sa ating isipan yan. Maraming tao ang tamad na sumamba sa Panginoon. Maraming tao ang tamad na mag-serve sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi nila lubusan na nauunawaan ang laki ng kagandahang loob na ibinigay ng Panginoon sa buhay po nila. Pero sa sandali na malubos na maintindihan ng bawat isa ang kagandahang loob ng Panginoon, wala po siyang gagawin na hindi ikatutuwa ng ating Diyos na makapangyarihan. Amen. Kung gaano kalaki ang kagandahang loob ng Panginoon, ganon din ang katumbas na balik po ninyo kapag inyong naintindihan ang kagandahang loob ng Panginoon. Naalala po ninyo, kilala po ninyo si Apostol Pablo. Ang sabi roon, isa siya sa mga persecutors ng iglesia noong unang panahon. Isa sa pinaka-highlight ng kanyang pagpe-persecute ay nung binato hanggang mamatay si Esteban. Ang sabi roon, hindi naman siya nakibato, pero iningatan niya yung mga balabal ng mga nagbabato. So accomplished siya, karamay siya doon sa pambabato. And then after na mamatay si Esteban, meron po siyang mission order mula sa Sanhedrin. Na ang sabi sa mission order, okay, humayo ka at patayin mo ang mga merong Hesukristo. Mamamatay tao, ex-convict. And on the road to Damascus, dumating ang kagandahang loob ng Panginoon. Kaya po, hindi nakakapagtaka na yung mga unang mga apostol, medyo nangangamba sila, teka, killer to ng mga Christians, ng mga mananampalataya. Kailangan ba natin siyang tanggapin? Pero dahil dumating sa kanya, ang grabing kagandahang loob ng Panginoon, mga kapatid, inakap din po siya, in-embrace siya ng early church. Ngayon, isang mamamatay tao, tumanggap ng kagandahang loob ng Panginoon. At ngayon, yung dating way or daan na kanyang sinisira, na kanyang gustong gibain, ngayon, siya na ngayon ang nagpo-promote. Kaya po, sa isang tao na nakakaunawa ng kagandahang loob ng Panginoon, hindi pwedeng walang tugon. Hindi pwedeng walang tugon. Bawat tao sa Biblia na nakaranas ng kagandahang loob ng Lord ay meron silang tugon. Si Pablo, ang tugon niya, I will serve the Lord. Maglilingkod ako sa Panginoon. Sa buong buhay niya, naglingkod si Pablo sa Panginoon. Sapagkat, ang kagandahang loob ng Panginoon ay nagtutulak sa iyo na tumugon. Tumugon saan, Pastor Alan? Tumugon sa pangangailangan ng mga tao na magdadala ng kagandahang loob ng Panginoon. Ano ang sabi ng Biblia? You are the light of the world. You are the salt of the earth. Hindi ka lang ilaw na magdadala ng ilaw. Nasa iyo ang kagandahang loob. Ikaw din ang nagdadala ng kagandahang loob. Kaya po, ang kagandahang loob ng Panginoon ay una at higit sa lahat nakikita sa mga taong nakaranas ng kagandahang loob ng Panginoon. Kaya ang tanong, pag tinitignan ka ba ng tao, kagandahang loob ba ang kanilang nakikita sa buhay mo? Kagandahang loob?
Ganyan ba? Ang mga may kagandahang loob. Tayo ang nagiging tagapagbalikat or tagabuhat ng kagandahang loob ng Lord. Kaya po, saan man kayo mapunta, saan man kayo mapadpad, ang unang-una na dapat maobserbahan ng tao sa atin ay ang kagandahang loob ng Lord na dumating sa ating buhay. Nakikita yan sa pagsasalita at nakikita yan sa gawa. Amen? Kaya yung sinasabi po nilang preach or walk what you talk, lakaran ninyo ang inyong mga sinasabi. Kagandahang loob. So when people sees you, pag nakita ka ng tao, do they see grace? Nakikita ba nila ang kagandahang loob ng Diyos sa iyong buhay? Pagliligtas ang isang bunga ng kagandahang loob ng ating Panginoon. Isa sa kakambal ng pagliligtas ay ang pagbibigay po ng tinatawag pong mga kaloob ng Espiritu. Ang mga gifts of the Spirit ay isa sa mga patunay na sumasa inyo ang kagandahang loob ng Panginoon. Dahil kayo'y naligtas, dahil tayo'y napatawad sa ating mga kasalanan. At ang sabi ng Biblia, dumarating ang banal na Espiritu at ang Espiritu ay nagbibigay ng mga kaloob. Pangalawa, na dapat pong maging dahilan ng ating pagsa-celebrate sa kagandahang loob ng Panginoon ay hindi lamang sa patuloy na pagpapahayag ng pangalan ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng gawain na ito, kundi sa loob ng gawain na ito, merong mga binigyan ng mga kaloob ng Espiritu ng Diyos sa gawain ng Panginoon. Amen. Kagagaling po namin sa Hong Kong, at meron po kaming isinamang 2 dancer habang sila po ay nagda-dance. Umiiyak po ako. Dahil hindi ako marunong mag-dance. No, joke. Umiiyak po ako because sa kanilang kaloob ay naidi-display ang kagandahang loob ng Lord. Kaya po sa bawat isa sa inyo na alam ninyo na meron kayong gift. Ang gift na iyan is God's sign of His goodness at kagandahang loob, hindi lamang sa inyo, hindi lamang sa gawain ng Panginoon, kundi maging sa lahat ng tao na makakakita ng pagpapahayag or pagpe-perform po ninyo ng inyong mga gifts. Tinitignan ko po yung mga bata kanina, naiinggit tuloy ako. Dahil hindi talaga pwede. Nung ako isilang, yun ho ang hindi ibinigay ng Lord sa akin. At nung ako'y ma-born again, hindi pa rin. Dahil iba ang kaloob ng Lord sa akin. Pag ikaw ay tagalabas at pinapanood mo ang demonstration ng mga kaloob na ito, ang expression ng mga kaloob na ito, what do you think our people are saying? Ano ang sinasabi nila? Wow! Pag ikaw ay dating drug addict at sugarol, manginginom, tapos nagpe-preach ka. Minsan sumama po ako sa hindi outing ng mga classmate ko nung high school, kundi parang kain-kain lang, banding lang. Nalaman nila na pastor ako. Sabi ng isa, alam niyo kung bakit? Kasi isa ho ako sa mga taga-panguna sa magugulo. Leader ho ako noon. Noong unang panahon. Pero ang sabi niya, nung gumanon siya, sabi niya, wow, sa buong batch natin, iisa lang ang pastor. At ikaw pa. When she said, sabi ng classmate ko, at ikaw pa, naramdaman ko po ang pagdi-display ng kagandahang loob ng Lord sa buhay ko kasi nakita nila na pwedeng magbago ang isang sanggano na kagaya ko. Kaya hindi tayo nagiging tikom ang bibig sa lahat
ng mga pagbabagong ginawa ng Lord sa inyong mga buhay. Hindi pwedeng maging pipi ka kapag naranasan mo ang kagandahang loob ng Panginoon. Amen. And last, sabi po ninyo kanina, uulitin ko lang naman, marami pong dinaanan ang inyong church. Ganon din naman po ang buong LOTN, maraming dinaanan ang buong LOTN. Hindi kayo nag-iisa. Pero naiintindihan ko po ang damdamin ng isang gawain, especially sa mga directly involved na nasa gawain na nagkakaroon po ng kaunting kaguluhan. Walang direksyon, naghahanap ka ng tamang kasagutan, sino ang sasamahan mo, sino ang lalapitan mo, sino ang pagtatanungan mo. Pero ito po ang katotohanan. Dahil ang kagandahang loob ng Diyos ang pundasyon ng inyong gawain, kailanman, nung panahon na may mga nagsialisan, mga minamahal na kapatid, alam ko ang iniisip ng inyong mga pastors, paano na ngayon ang bayaran? Pero naisip nyo ba, ilang taon na yon? Kagandahang loob ng Panginoon. Ito po'y sinabi ko, nung i-dedicate po natin yung nabili po natin na church sa Mandaluyong. Mas mayayaman ang naunang mga miyembro ng LOTN noon at mas may kakayanan sila na bumili ng ganito kalaking building. Sinasabi ko po ito, hindi para ipangalandakan ng aking sarili, no. Kundi para ipagyabang ang kagandahang loob ng Lord sa buong LOTN. Eh bay kahit pagsamasamahin ninyo ang mga kaperahan po natin, ganon yung 80 million, ganon lang tayo. Diba? Ang isang napakagandang kwento ng kagandahang loob ng Lord. Sa loob ng 4 na araw, kailangan makakuha kami ng 9 million. Saan ka makakahanap ng trabaho na magbabayad sa iyo ng 9 million ng 4 na araw? Ito ang maganda. Walang pera ang church. Pero hindi dahil sa tao, kundi dahil sa kagandahang loob ng Panginoon. Ang kagandahang loob ng Lord, hindi ko dinadown or hindi ko nilalagyan ng pangit na pagtanaw ang kagandahang loob ng Lord. Past, present, and future. I-Ingilisin ko ng kaunti, Sister Jenny. The best place to see the grace of God is not the present, not the future, but your past. Balikan ho ninyo ang inyong 10 taon. Naisip nyo ba na noon ayaw nyo nang umattend? Nasiphayo ang inyong kalooban, nalulungkot ang inyong mga puso. Pero nagtuloy-tuloy ho kayo. Ano ang nagtulak sa mga paa po ninyo na ayaw nang humakbang? Ano ang nagtulak sa mga katawan po ninyo para umattend pa rin? Ngayon, 10 years na. Wow! Kagandahang loob ng Panginoon. Sa bawat kahirapan na pinagdadaanan po ninyo, ang tanging nagiging puhunan po ninyo na magpatuloy, yes, nandiyan ang Word of God, nandiyan ang mga prayers na mga kasama po ninyo, but payong kapatid, look back. Subukan ho ninyong lumingon sa mga nagdaan ninyo. Kung meron po kayong pinagdadaanan sa kasalukuyan, subukan po ninyong balikan ang inyong nakaraan. Bakas na bakas ang kagandahang loob ng Lord. Nung time na ayaw mo na, pero nandito ka pa, 10 taon ka nang nag-aayaw. At nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Patapos na po ako. Last
na kwento. Nung maliliit po ang aming anak, ako po ay merong 2 anak na lalaki. Ngayon po ay 25 tapos 20. But when they were 10, 15 years old, nagbabiyahe po kami from Vancouver, Washington para mamasyal po sa Disneyland. So that's mga 15-hour drive. So nagda-drive po kaming family, long drive. Make the long story short, pauwi kami. Ang mga bata sa ganong edad, pag alam na nilang tapos na yung yung piyesta, magtutulog na yan all the way. Ito ngayon ang senaryo. Pagdating ng bahay, kaming 2 na lang ni Mrs. ang gising. Kami ang magbubuhat ng mga bags. Ako magpapark ng kotse, maglilinis ng mga and take note, yung mga bata ay himbing na himbing sa pagtulog. So ang gagawin ko, dahil ako ang mas malakas, bubuhatin ko po yung aking 2 anak at dadalhin ko po sila sa kanilang sariling mga higaan. Magigising na lamang po yung panganay, natulog siya, alam niya, nasa kotse siya, nagising siya, nasa higaan siya. Magigising yung aking bunsong anak, nasa higaan siya, pero alam niya na natulog siya, na siya ay nasa car seat or nasa sasakyan. Minsan, sa buhay ng isang tao, mga minamahal na kapatid, minsan hindi natin napapansin ang maraming mga bagay na ginagawa ng kamay ng Panginoon sa buhay po natin. Minsan, ang tawag natin sa Panginoon ay napakasilensyong Diyos. Ang Diyos na tahimik. Sa panahon ng pangangailangan, bakit Lord ang tahimik mo? Sa panahon ng pagsubok, bakit Lord ang layo mo? Sa panahon ng kahirapan, bakit napakatahimik po ninyo? Pero hindi ba ninyo alam na dahil sa grasya ng Panginoon, doon sa kahirapan, doon sa sakit, doon sa karamdaman, doon sa pangangailangan, na inyong aware po kayo, binubuhat kayo ng Panginoon at dadalhin tayo ng Panginoon sa lugar na hindi ninyo pinangarap, sa lugar na hindi nyo ginusto, at magigising kayo at sasabihin nyo, I was there, but now I'm here. Natulog ako doon, punong-puno ng pait, punong-puno ng sipayo. I was discouraged, I was disappointed, but now, 10 years ago, 10 taon nang nakakaraan ngayon, nagising ako ngayon. Kagandahang loob ng Panginoon. Dahil hindi natin alam na even sa panahon ng kahirapan na ang feeling po natin ay napakalayo ng Panginoon, buhat-buhat po tayo ng kagandahang loob ng Panginoon. Marahil hindi na ninyo maaalala 7 years ago, 5 years ago, 4 years ago, saan pupulutin ang LOTN Antipolo. Pero look at now, 10 years, 1 dekada na kagandahang loob ng Panginoon. Let's just give me more 5 minutes. Isa sa pinakamaliwanag na kagandahang loob ng Lord sa inyo ay ang inyong samahan. Napansin niyo ba na hindi naman lahat gusto ninyo? Pero nagkakaisa po kayo. Amen. Kaya kapag titignan ng mga tao sa labas, ano ang meron sa LOTN Antipolo? Hindi naman gusto ng bawat isa. Ang bawat isa. Pero ano ang meron sa LOTN Antipolo? Maganda ang kanilang samahan. Pero bakit maganda ang kanilang samahan? Kagandahang loob ng Panginoon. Sa inyong pagkakaisa, kitang-kita ang kagandahang loob ng Lord sa inyong gawain. Amen. Sino ba naman ang makapagtitiis ng 10 taon kayong akyat baba dito sa 4th floor? Biyaya ng Panginoon. Let alone
Sino ang mangangahas na magko-contribute na para lamang po irentahan ang lugar na ito na pang-apat na palapag? But we enjoy the fellowship. Why? Because of the grace of God na namamayagpag sa inyong gawain. Yes, yes. May mga differences ang bawat isa. May mga ugali yung mga katabi ninyo na, Kung papipiliin ka, wag yan. Pero dahil nandiyan siya, thank God, dahil nandiyan siya. Kaya po, sa celebration po natin ng isang dekadang kagandahang loob ng Panginoon, higit sa lahat ng mga bagay na ginagawa ng Panginoon, mas dakila ang pagkakaisa na namuo, namayani, namamayagpag sa inyong mga relasyon. Sama-sama po ninyong binubuhat ang mga hamon ng pagiging parte ng LOTN Antipolo. Pagkakaisa dahil sa kagandahang loob ng Panginoon. Let's all stand.